Shalom. Shalom Aleichem. Our Catholic Daily Gospel reading today for October 1. October 1 is taken from the Gospel according to St. Luke chapter 9 verses 51 to 56. Glory to you, Lord. When the days for his being taken up were fulfilled, he resolutely determined to journey to Jerusalem, and he sent messengers ahead of him. On the way, they entered a Samaritan village to prepare for his reception there. But they would not welcome him because the destination of his journey was Jerusalem. When the disciples James and John saw this, they asked, "Lord, do you want us to call down fire from heaven to consume them?" Jesus turned and rebuked them, and they journeyed to another village. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Ang destination kasi nila papuntang Jerusalem at dumaan sila sa isang Samaritan village, mga kapatid. Ang background kasi niyan, mga kapatid, ayon sa mga sakay-saysayan, ang mga Hudyo ay ayaw makitungo dito sa mga Samaritano sapagkat though itong mga Samaritano ay mga Hudyo din, kaso dangan nga lamang na sila po ay nagkaroon ng mix na lahi sapagkat noong during exile sa Babylon for 70 years ay nag-iwan ng ang Babylonia, nag-iwan ang Babylonia ng mga tumira na mga para magbantay doon sa lugar or magmanirahan doon sa lugar after nila makaptured. Na-exile ang mga Hudyo ng 70 years. At ang mga tao doon sa Samaria na yon ay sa part yan ng banda ng Northern Kingdom, sa portion na yon, nagkaasawa sila ng ibang lahi. So, hindi itong mga Hudyo, alam naman natin na they were forbidden to get married sa ibang mga lahi. So, hindi sila nagkakaunawaan, hindi sila nagkakasundo sapagkat tinuturing nila na mga marumi itong mga hindi pure or impure ang mga Samaritano. That is why makikita natin, since na ang Panginoong Jesucristo ay papunta sa Jerusalem, hindi nila tinanggap itong mga emisary ng Panginoon. So, kaya kung makita nyo rin, di ba, kung yung very famous na parable, yung Good Samaritan, naalala niyo yung kwento ng Good Samaritan? Nung tinanong ang Panginoon ng mga Hudyo, sabi niya, "Sino ang aking kapwa?" So nagsaysay ang Panginoon ng kwento about the Good Samaritan. Binanggit niya yung Levita, binanggit niya yung saserdote na dinaanan lang yung binugbog at hinold up na hindi man lang nila tinulungan. Kasi maintindihan din natin yung Levita at saka yung saserdote sapagkat sila ay papunta sa templo at ayaw nilang marumihan sila, kaya hindi sila tumulong. Kasi kapag narumihan sila, hindi na sila makapunta sa templo sa Jerusalem. Bawal na po yun.
So, nang dumaan ang Samaritano, ay tinulungan niya yung binugbog at hinold up. Ngayon, di ba later ay tinanong ng Panginoon, ngayon, sino ang tunay na nagpakita ng pakikipagkapwa? Ang Samaritano. So, thank you, Celine, sa super. So, ang Samaritano. So, ang Samaritano nagpakita ng pakikipagkapwa. So, kung sila ng mga Hudyo nakikinig, maggalit na sigurado, na galit na naman sila. Bakit? Yung ginamit pa na example ay yaong hindi ba nila kalahi? Hindi pa purong Hudyo. Kaya sumikat yung thank you, Celine, for that star. Sumikat yung Samaritano kasi siya yung tumulong. So, ang ibig sabihin, pinapamukha sa kanila na ang kanilang kapwa is not only their Jewish fellow Jewish people, kundi ang kapwa nila ay yung mga tao na ayaw nilang tanggapin ng mga Samaritano. So, that is why ang mga Samaritano dito sa Ebanghelyo ngayon, Luke chapter 9 verses, oy, thank you sa tricycle, Silina. Thank you sa tricycle. Star, tsaka may tricycle na rin pala sa TikTok. Okay, salamat. Thank you. Okay. So that is why, mga kapatid, na ang mga Hudyo, ang mga Samaritano, ayaw nilang tanggapin itong mga Hudyo sapagkat mababa nga ang tingin sa kanila ng purong mga Hudyo. So, ngayon, sa galit ng mga alagad, thank you for that, Roses, Celine. Ikaw ba yun? Tagal na kitang hindi nakita. Thank you for coming back. Okay. So, that is why, sa galit ng dalawang mga alagad ng Panginoon Kristo, yung Boanerges, yung tinatawag na twin, si Santiago at saka si Juan, ay mga mapupusok. Sila yung mga Boanerges, sabi niya. So, verse 54. When the disciples James and John saw this, they asked, Lord, do you want us to call down fire from heaven to consume them? Ang sabi ng Panginoon, and Jesus turned and rebuked them, and they journeyed to another village. Isa sa reason na na-rebuke sila ng Panginoon, bakit? Kasi kung totoong gagawin nila yun, ay mangyayari yun. Diba? May mga references na tayo, yung Sodom at Gomorrah, at nung panahon ni Elijah, may mga nangyayari na ganun. So, pinagsabihan sila ng Panginoon. Bakit? Ang purpose ng Panginoon to save everyone. Maligtas ang lahat. Bagamat yung mga tao na yon ayaw silang tanggapin, ay naintindihan ng Panginoon yon. Hindi sumang-ayon ng Panginoon na magpadala ng apoy para i-consume yung mga Samaritano out of ego, out of pride. Ayaw niya akong tanggapin. Hindi ganun ang Panginoong Jesucristo. Kapagkat kung titingnan natin sa John chapter 3, di ba? Basahin natin doon sa John chapter 3. He came not to condemn the world, but to save the world. Yung basahin niyo doon sa John chapter 3. Yun sinasabi ng Panginoon. Na He came to save the world, not to condemn the world. There is a forever time of judgment. Kung until the very last day ng buhay mo, hindi mo tatanggapin ang Panginoon Kristo, there is a judgment for that, mga kapatid. There is a time for judgment. Kasi sinasabi sa 2 Corinthians chapter 5 verse 10, balang araw haharap tayo sa hukuman ng Panginoong Kristo.
at tatanggap tayo ng kaukulang ganti ng ating mga ginagawa, mabuti man o masama. Basahin niyo sa 2 Corinthians chapter 5 verse 10. Nakalagay doon, malinaw yan mga kapatid. And then, makikita din natin yan. Ay, sandali lang ha. May nagsabi kasi sa akin. Sabi niya, good morning daw, Father. Hindi po ako pare, Eretea. Sorry, kulay ko lang po ako. Okay. I am not a priest, mga kapatid. So, there is a time for judgment. Kung until the very last day or last moment of your life na hindi mo tanggapin ang Panginoong Jesucristo sa buhay mo, there is a time for that na hahatulan tayo ng Panginoon. That is why hindi niya pinahintulutan yung mga alagad sa sinabi nila na magpababa ng apoy to consume them. Sabi ko nga sa inyo, it can be, sapagkat may mga references na po sa Bible na nangyari yun maging sa panahon ni Elijah. No, I am not a pastor. Yes, siguro in a sense na we are shepherding a people, pero hindi ako yung pastor na katulad nung pastor ng ibang sekta. Siguro, in a sense na since na mayroon din kami mga sinishepherd na mga tao. May Ferl. Yan. So, then, doon din sa Matthew chapter 25, mga kapatid, 31 to 46, tingnan nyo dyan balang araw. Sa pagdating ng panahon ng Panginoong Jesucristo, dyan, makikita natin yung Matthew 25, 31 to 46, pag nilayan yan, a judgment of the nation. So kung hindi natin tanggapin ang Panginoong Jesucristo, hindi natin siya kilalanin sa ating buhay, hindi natin siya tanggapin bilang Panginoon, Hari, tagapagligtas, Diyos ng ating buhay, ay sa panahon ng judgment, ay accountable ka at pananagdoon ka na pananagutin ng Panginoong Jesucristo. Parang katulad ng kwento, di ba? Ito na kwento ko na rin to at narinig nyo na rin siguro to mga kapatid. Na isang binata na nahulog or tumalon daw sa ilog at sinave siya nung isang binatilyo din na yun pala ay isang abogado. Then kalaunan, mga ilang taon ang lumipas, ay nagkita uli yung binata na tumalon sa ilog na niligtas ng isang binatilyo, pero sa isang courtroom. Sa korte. Sabi ng binata, ay kilala kita, ikaw yung nagligtas sa akin. Ikaw yung nagligtas sa akin before. Naalala kita. Sabi nung binata na nagligtas sa kanya dati, yes, I was once saved your life, but dito ngayon sa courtroom na ito, I will be your judge. Nagets niyo mga kapatid? The Lord sent by the Father to save us. Yun yung sinasabi sa John 3:16, di ba? Pero sa pagbalik ng Panginoong Jesucristo sa Matthew 25:31 to 46, ay magdadala na siya ng kahatulan sa atin. Hahatulan niya na tayo. He will not anymore our Savior, but He will be our judge. Yan mga kapatid. Magiging hukom natin ang Panginoong Jesucristo. Basahin niyo po yung sa Mayfair sa Bismonte. Alang Mayfair, hindi ako mag-expect ng maraming views. Alam naman natin dito sa social media, pag chismis ang pinag-uusapan ay mas trending yon. Pero pagdating po sa Word of God ay kokonti lang. Ganun talaga yun. So, hindi ako nag-expect doon. Kaya nga dati ang
Mayfair, dati ang title ng pag-share ko dito ng Word of God is Preaching in the Wilderness series. Wilderness kasi hindi mo ma-expect na may makikinig sa inyo kasi ilang na eh. They have their own businesses, darami silang gustong piliin na pakinggan. Actually, ito yung motivation ko, Mayfair, kung bakit ginagawa ko to. Hindi ako nag-expect ng many views or like or whatsoever. Kasi ang gusto ko lang masunod or ma-fulfill itong 2 Timothy chapter 4 verse 3 to 4. Sabi niya, verse 2 to 3. Sabi niya, proclaim the word, be persistent, whether it is convenient or inconvenient, convince, reprimand, encourage through all patience and teachings. For the time will come when people will not tolerate sound doctrine, but following their own desires and is insatiable curiosity, will accumulate teachers and will stop listening to the truth and will be diverted to it. So, given na yan, na ang mga tao balang araw ay magpipili na lang ng kanilang gustong pakikinggan. Yung makikiliti yung kanilang tainga, yung makikiliti yung kanilang senses, yun yung gusto nilang pakinggan. Pero ako, whether may makinig, may mag-tap ng screen, may mag-register dyan na nakatap na screen or not, I will continue to do it. Kasi after this, ay sinishare ko ito sa Facebook ko, sa YouTube channel ko. Kahit walang view, ako tuloy lang. Pero ang prayer ko, nasabi ko, Lord, kung time will come, those people who need it, ay madiscover nawa nila at makatulong ito sa kanila. Yun lang yung dinidesire ng puso ko. So, in case na they need, di ba, mga time will come na kailangan nila mapakinggan nila at makatulong ka ng kahit isang tao lang. Di ba dun sa Luke chapter 15, isang kaluluwa lang ang madala at magbalik loob sa Panginoon ay maraming mga anghel ang nagbubunyi. So, it does not matter to me the number. So, that is why yung motivation ko, 2 Timothy chapter 4 verse 2 to 4, Mayfair. So, hindi tayo masyado malungkot doon kung ayaw nila. So, ang Panginoon matyaga kung gaano katyaga ang Panginoon, dapat taglayin natin yung katyagaan na yun. Kung ayaw natin tanggapin ang Panginoong Jesucristo sa kasalukuyan sa ating buhay, ay let us remember na balang araw ay good morning po. Balang araw haharap tayo sa hukuman ng Panginoon. And then sa pagharap natin sa hukuman ng Panginoon, hindi natin sure mga kapatid kung bukas buhay pa ba tayo. Di ba? Sinasabi sa Hebrew chapter 9 verse 27 na people once, sabi niya, nakalagay dun sa Hebrew chapter 9 verse 27 na pagkatapos nating mamatay ay meron tayong judgment. Sige, hanapin natin sa Hebrew chapter 9 verse 27. Buksan niyo po sa Bible niyo mga kapatid. Ano sabi dito? Sabi niya, just as it is appointed that human beings die once, and after this, the judgment. So, harap tayo sa hukuman ng Panginoong Jesucristo. Then, ang tanong is, alam ba natin na bukas buhay ba tayo? Di ba? Handa ka ba sa pagharap mo sa hukuman ng Panginoon? Di ba? Hindi na natin ina-expect na maabutan natin yung final coming ng Panginoong Jesucristo, yung second coming niya. Hindi na natin ina-expect yun. Pero sa ating pagpantay ng ating dalawang paa at sa pagpikit ng ating mga mata, ay handa ba tayong humarap? At handa ba tayong haharap sa Panginoon? Kasi sinasabi ng Hebrew 9:27, di ba? Handa ba tayo? Kasi kung sa pagbalik naman ng Panginoong Jesucristo, if in case naman na mabutan natin yung final coming ng Panginoon,
Alam nyo ba, mas matindi mga kapatid sa final coming niya. Ito dito sa Revelation chapter 1 verse 7 and 8. Tingnan nyo. Grabe to mga kapatid. Buksan nyo po sa Bible. Pahayag chapter 1 verse 7 and 8. Pakatandaan ninyo, darating siyang nasa mga alapaap. Makikita ng lahat, pati ng umulo sa kanyang tagiliran. Dahil sa kanya, iiyak ang lahat ng lipi sa lupa. Maggagayon nga, amen. You see, iiyak. Makikita ng lahat, pati ng umulo sa kanyang tagiliran. At iiyak ang lahat ng lipi sa balat ng lupa. Tayo, alam nyo, tayo na mga sumasampalataya, tayo na tumanggap sa Panginoong Jesucristo, ay iiyak din. Pero yung pag-iyak natin, pag-iyak natin is not a cry of fear, but a cry of fulfillment. Di ba? Yung kapag dumating yung isang bagay na ini-expect mo, na matagal mo nang hinintay, ay dumating, umiiyak ka sa kagalakan. Wow! This is it. But those who did not accept the Lord Jesus Christ sa kanyang pagbabalik, ay iiyak din sa takot, sa pangamba. Bakit? Totoo pala yung sinabi ng Panginoon na babalik siya. Iiyak sila sapagkat hindi sila handa na harap sa Panginoon. Alinaw niyan. Pati doon sa 1 Thessalonians chapter 4, mga kapatid. So, hindi natin ina-expect maabutan natin yung final coming ng Panginoong Jesucristo. Yet, are we sure that we are alive tomorrow? Nabuhay pa ba tayo bukas? Hindi natin alam. Sapagkat ang buhay natin ay hindi natin hawak. Di ba? Kaya nga, kung ikaw harap sa Panginoon, handa ka ba? Yun lagi nang yung tanong. At saka, huwag nating ipagmalaki na sinasabihin natin na, masamang damo, matagal mamatay. Alam nyo, yung mga kasabihan na yan, mga kapatid, ay may tinatawag na may biblical inclination din yan. Merong pattern yan sa Bible. Kung bakit? Basahin nyo sa 2 Peter chapter 3 verse 9. Ano sinasabi sa 2 Peter chapter 3 verse 9? Kaya hindi pa tinutupad ng Panginoon ang kanyang pangako sapagkat binibigyan niya pa tayo ng pagkakataon para makapagsisi. Kaya that is why hindi mo dapat ipagmalaki kung bakit hanggang ngayon buhay ka pa. Hindi mo dapat ipinagmamalaki na kahit bakit ako buhay pa rin, malakas pa rin ako kahit namumuhay pa rin ako sa kasalanan. Hindi mo dapat ipinagmamalaki yun. Kasi sinasabi sa 2 Peter chapter 3 verse 9, God is giving us a chance. That is why, parang sinasabi natin na ang tagal na bumalik ang Panginoong Jesucristo, every Mass, lagi nating pinoproclaim, si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Yet bakit parang ang tagal? Ang sagot doon din sa 2 Peter chapter 3 verse 8 to 9. Ang 1,000 taon sa atin ay para bagang isang araw lang sa Panginoon. Yan, that is why mga kapatid. At ang verse 9 sabi niya, kaya hindi pa niya tinutupad ang kanyang pangako sapagkat binibigyan niya tayo ng pagkakataon para makapagsisi at magbalik loob sa kanya. That is the very reason, mga kapatid. Kaya hindi natin pwede ipagmalaki na though I am living in sin, I am still alive because God is giving you still a chance na magbagong buhay. Ayun sa Ezekiel 33. Mga kapatid, buksan natin doon sa Ezekiel 33. Sabi dito sa Ezekiel 33. Verse 11. Okay. Sabihin mong ipinasasabi ko na akong si Yahweh ang buhay na Diyos ay hindi natutuwa
na ang sino may mamamatay, ang sino may mamatay sa kanyang kasalanan, ibig kong siya'y magbagong buhay. Sabihin mo ngang magbagong buhay sila pagkat di sila dapat mamatay sa kanilang kasamaan. That is the reason. 2 Peter chapter 3 verse 9. God is giving us a chance because He does not wanted us to die in our sins. Kaya nga ang sinasabi sa 1 Timothy chapter 2, 3, and 4. Sabi niya, kalooban ng Diyos ang lahat ay maligtas at makaalam ng katotohanan. That is why, itong pangangaral ng salita ng Diyos, ang pagbabahagi ng salita ng Diyos patuloy sa simbahan. Patuloy na ginagawa because God wanted us to be saved and to come to the knowledge of truth. Yung sinasabi sa 1 Timothy chapter 2, 3, and 4. Okay. Tingnan natin ang 1 Timothy. Buksan niyo po sa Bible niyo. I-confirm niyo kung tama ba yung binabanggit ko. Okay. Para masanay din kayo magbuklat ng Bible, mga kapatid. Huwag lang sa Bible app. Sabi dito, ito ang mabuti at nakalulugod sa Diyos na ating tagapagligtas, na ang ibig ay maligtas ang lahat ng tao at makaalam ng katotohanan. Na ang ibig niya ay maligtas ang lahat ng tao at makaalam ng katotohanan. Sorry. Meron pa nga dito sa Matthew 24:14, mga kapatid. Ito Matthew 24. Matthew 24:14. Ang sabi rito, at ipangaral sa buong sanlibutan ang mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos upang ito'y makilala ng lahat ng bansa sa kadarating ng oras. And the gospel of the kingdom shall be preached to all nations, then the end shall come. Para makilala. Ano ibig sabihin? Para pagdating ng araw na narinig mo na yung salita ng Diyos, yet nagmamatigas ka pa rin, hindi ka pa rin nakinig, hindi mo pa rin tinanggap ang Panginoong Kristo, okay lang. Ang mambuhay mo kaya buhay ka pa, that is the grace period that God is giving you. Diba? Sa mga kumpanya, may mga grace period. Diba? Malate ka ng 5 minutes, or 5 minutes, okay, hindi ka pa late. Diba? Grace period. Or 10 minutes, ano ba pinakamataas na grace period sa company? 15? May mga kumpanya na may grace period. Sa atin, napakahaba ng grace period na ibinibigay ng Panginoon. Actually, ang buhay natin, why we are living, we are still alive today, ay grace period yan ni Lord sa atin. Sapagkat, sinasabi nga dun kanina na binanggit na, kinote natin, 2 Peter chapter 3 verse 9, Ezekiel 33 verse 11, and then itong 1 Timothy chapter 2, 3, and 4, ay kalooban ng Diyos na tayo ay maligtas at makaalam ng katotohanan. Of course, mga kapatid, ang Panginoong Hesukristo ay hindi niya tayo pipilitin. Because ino-honor niya yung ating free will. Kaya nga kung babasahin niyo, siguro dito tayo magtatapos, kung babasahin niyo sa Revelation chapter 3 verse 20, ang Panginoon araw-araw ay patuloy na kumakatok sa ating puso, sa pintuan ng ating puso, na naghihintay siyang pagbubuksan natin siya. Then maybe today, the Lord is knocking at the heart, at the door of your heart. Why you're not letting Him in? Yan sabi sa Revelation chapter 3 verse 20, mga kapatid. Sabi niya, I stand at the door and knock. Sabi niya, makatok ang Panginoong Jesucristo. Ibig sabihin, ino-honor niya yung free will natin. Hindi siya basta-basta pumapasok sa buhay natin.
hinahayaan niya tayo na tayo ang mag-anyaya sa Kanya, na pumasok sa buhay natin. Sabi dito sa Revelation chapter 3 verse 20, Behold, I stand at the door and knock. If anyone hears my voice and opens the door, then I will enter his house and dine with him, and he with me. You see, hindi basta-basta pumapasok ang Panginoon sa atin. Hinihintay niya yung paanyaya natin. Because He is honoring our free will. Yung kalayaan nating pagpipili. Kaya nga daw yung pinto na ito, mga kapatid, parang deadlock ito. Sa mga bahay nyo, di ba may mga deadlock? Ang deadlock, walang doorknob sa labas. At ang doorknob ay doon lamang sa loob. Na sa pagkatok ng Panginoong Jesucristo sa puso mo, sa buhay mo, ay ikaw lamang ang may karapatan na magbukas nito at hindi ka pipilitin ng Diyos. Hindi ka pipilitin ng Panginoon na pagbubuksan mo siya. Kasi kung wala ang free will, mga kapatid, there is no need to knock. I will just open it. Di ba, mga kapatid? I will just open it. Okay. Romans chapter 10 verse 9 at saka Acts chapter 4 verse 12 para sa Arabic person na nagko-comment sa atin. Will you please read Acts chapter 10, Acts chapter 4 verse 12 at saka Romans chapter 10 verse 9. That is my answer to you since I cannot understand what you are writing in Arabic. Okay, mga kapatid. So, ang Panginoong Jesucristo, mga kapatid, at malinaw na ang Panginoong Jesucristo ay naghihintay sa atin hanggang sa kasalukuyan. Why not allow Him to enter your life now? Why not allow Him na maghari sa buhay mo? Why not allow Him to be your Lord? Why not allow Him and recognize Him as your Savior? Because as we know, as I said, naharap tayo sa hukuman ng Panginoon. At sa pagharap mo ba, hindi natin alam kung bukas o ngayon, handa ka ba sa pagharap sa Kanya? Why not? Ibigay mo, buksan mo ang pintuan ng puso mo, at anyayahan mo siyang pumasok at maghari sa buhay mo, mga kapatid. Huwag na natin hintayin pa ang bukas o kailanman, kasi hindi natin alam kung bukas ba ay buhay pa tayo. So maybe that is by now, mga kapatid. Shalom and may God bless us and keep us safe and sound sa araw na ito. Ingatan nawa tayo ng Panginoon kasama ng ating mga mahal sa buhay at ating mga kinabubuhay. So, sana tugunan natin ang paanyaya ng Panginoon. So, shalom. That is by now, mga kapatid. I am now signing off. Thank you, my dear brothers and sisters, sa lahat ng mga nag-send ng gifts at sa mga nag-like at sa tatlong nag-share at sa mga nag-comment at nakisa. Yung mga nag-tap ng screen and then maging yung hindi nag-tap ng screen, may God bless us and keep us safe and sound today as and always. In Jesus' name, amen.